Mainit na balita. Hindi. High-tech na tayo. There should be a way by which yung mismong bumoto, on the spot na binoboto niya, dapat nakikita niya yun doon sa balota na ipapadala, kung saan na ipapadala. And then, automatic din, pagkatapos siya, balik na uli. Yun, hindi pa rin maikakalat sa iba, hindi niya may screenshot. Dapat gano'n. Otherwise, may problema ka talaga pag dududahan ka kasi hindi mo alam kung yung bang binoto ko, yun ang lalabas yan o hindi. Attorney Sal, would you like to comment sa sagot ni Chairman Garcia? Parang nalalabuan yata. Meron ba siya sinabi na you can check whether the names you voted to sa balote na laman mo at makikita mo? Meron ba siya paliwanag na gano'n? On that part, hindi malinaw sa akin, Attorney Sal. Kasi may process yun, Attorney Sal eh. May nakita akong post na ito yung mga binoto niya, hanggang doon sa verification, ito yung binoto niya. Pero nung pagdating dun sa yung final na napagkakas, nakikita nila yung mga codes na sinasabi ni Chairman Garcia na hindi naman daw yun talaga ang ibig sabihin. Pag nakita nila yung mga codes at hindi binoto yung mga names ng mga senatoriables na nandoon, hindi ibig sabihin yun ang binoto nila. Those are codes lang daw. So yung part na yun, Attorney Sal, hindi palinaw din sa akin. Kasi parang binabanggit na, hindi pa pwede rin yung makita. Kasi number one, yung Privacy Act. Kailangan, hindi dapat malaman. Pangalawa, baka daw magamit sa vote buying. Kasi merong, magbibili ng boto mo, kailangan may pruweba ka na yun ang binoto mo. So, pwedeng screenshot yun, di ba? Pero, I think, high-tech na tayo. There should be a way by which yung mismong bumoto, on the spot na binoboto niya, dapat nakikita niya yun doon sa balota na ipapadala, kung saan na ipapadala. And then, automatic din, pagkatapos siya, balik na uli. Yun, hindi pa rin maikakalat sa iba, hindi niya may screenshot. Di ba? Dapat gano'n. Otherwise, may problema ka talaga pag dududahan ka kasi hindi mo alam kung yung bang binoto ko, yun ang lalabas yan o hindi. No way of knowing. Pero Attorney Sal, yun ang concern ng mga overseas Filipino worker. As a matter of fact nga, Attorney Sal, may mga nakausap yung ating mga reporters, particularly dyan sa Singapore, nahihirapan na sila i-convince yung mga Pilipino na bumoto. Kasi nga, useless na yung pagboto nila kasi kung iboboto yung mga gusto na nilang iboto, hindi daw yun ang lalabas. So, they prefer not to vote na lang daw. Sayang naman yung boto nila, Attorney Sal. So, iniisip din ng iba na baka another way ito, Attorney Sal, na paraan, Attorney Sal, para ma-discourage yung mga kababayan natin sa abroad na hindi bumoto through online voting at gamitin din ng mga masasamang loob, para gamitin yung mga hindi nagamit na boto para malagyan ng boto yung mga nais mag-cheat sa elections. Ano sa tingin mo, Attorney Sal, sa ganong theory, Attorney Sal? Kailangan kasi dalawang ways by which they can vote. One is by online voting, marunong. Kasi hindi lahat marunong. Kahit ako, hindi ako marunong mag-online voting. Yung mga hindi marunong, tuturuan mo pa yun. At masyado nang too late yan. Kapag may edad ka na, wala ka ng panahon mag-aaral pa doon. Kaya dapat meron talagang manual voting. And I understand meron naman may Comelec resolution, kaya naging concern nga yan, pwede ka pumunta sa consulate. Ang problema kasi, masyado na kayong late Yun nga, matagal na natin sinasabi. Dapat noon pa nila ginagawa yan, hindi ngayon lang na mayroong problema saka sila tumutugon. Kaya, hindi mo mawawala ang pagdududa ng tao. Nakita ko kasi mismo na, yung may bumoto kasama ko on my way to the airport kasakay ko kasabay ko. Sir, sabi niyo, bumoto ka lang Sinis-screenshot ko, ito lumalabas, ito. Wala nga naman din yung mga binoto niya, alakalagay ko, yung sinasabi ni George. O kaya talagang diskumpiyado sila. Hindi mawawala yung pagdududang yan, agad din nila gawa ng paraan. Na malaman ng botante mismo yung kanyang mga binoto. At kung ang takot natin, vote buying, o kaya naman privacy, o di, dahil high-tech na tayo, make it a point na yung bumoto, pwede niyang makita immediately after
gaglas niya lang, and then automatic din, hindi na may lalabas din yun sa iba. Ganyan. Well, Attorney Sal, sana, Attorney Sal, no, pagaba, please, yung agam-agam ng mga kababayan natin na discourage na nga na pumoto. Well, mahaba-haba pa ang panahon, Attorney Sal, until May 12 naman for them to decide, especially yung hindi pa enroll kasi hindi sila pwede bumoto, Attorney Sal, kung hindi sila nakapag-pre-enroll, Attorney Sal, para sila ay makapag-avail doon sa online voting, Attorney Sal. Pero Attorney Sal, isa din sa usap-usapan kahapon, Attorney Sal, ano? Kasi kung maalala mo, Attorney Sal, pag may hinahanap tayo, lagi natin ginagamit ang mga applications ng Google, especially yung Google Maps. They say, sabi ng Armed Forces of the Philippines, kasi nag-update yung Google Maps sa Attorney Sal. Alam naman natin, di ba, Attorney Sal, nakalagay South China Sea. Pero sa Google Maps sa Attorney Sal, instead of South China Sea, sa part ng Pilipinas, nakalagay na West Philippine Sea. And according to the Armed Forces of the Philippines, na itong move ng Google na palitan yung South China Sea kundi ng West Philippine Sea is a affirmation na may international recognition ng Philippine sovereign rights. Sa tingin niyo ba, Attorney Sal, that alone, Attorney Sal, sa ginawa lang ng Google Maps sa ipangalang West Philippine Sea, masasabi mo ng kinikilala ng international community ang Philippine sovereign rights dun sa ating economic exclusive zone for the South China Sea area na tinatawag natin ngayon West Philippine Sea? Walang kinalaman yan. Ibang usapan yan eh. Yung, ang Google naman parang for your information only. Walang kaugnayan niya sa binding force ng legality under international law or domestic law. Oo, kasi ginagamit, kasi may isang senatorial candidate, Attorney Sal, ginamit itong move ng Google na kinikilala nga yung sovereignty ng Pilipinas. Nag-react naman yung isa sa mga nag-react ay yung international relations expert na si Sasor Gando Sasot. Sabi niya, Google na pala yung adjudicator ng sovereignty at hindi ang International Court of Justice or International Arbitration Tribunal set up to arbitrate on territorial sovereignty. So parang sinasabi ni Sas dito, Attorney Sal, dapat ganun ang reaction ng gobyerno natin na sinasabing yung pagkilala ng Google Maps na tinawag na West Philippine Sea isang malaking bagay. Kasi, kumbaga, hindi naman nagbibigay ng bigat yun, Attorney Sal, para sa sovereignty ng Pilipinas. What do you think po? Wala yun, yung mga opinion na ganyan, whether pro or con. Pag pinag-uusapan ng sovereignty, hindi natin kailangan ng isang international body to recognize our own sovereignty. Tayo maninindigan doon kahit hindi nila kilalanin yun. Basta tayo, malaya tayo. Whether they like it or not, this is our country. We have our own legal system. We have our own sovereignty and we'll fight for it. Other countries do that also. Kaya nagkakaroon ng conflict. Pero kahit na lagay mo pa yan sa arbitral ruling, sa korte, hindi rin sinusundin yan eh. Wala rin sumusunod yan. Lalong-lalo if they have the wherewithal, they have the arms. Kaya tinan mo, may arbitral ruling tayo. Hindi rin kinikilala, wala rin magawa. Kaya nga, diplomasya pa rin at pakikipagkaibigan pa rin ang magiging solusyon sa lahat ng conflict between countries. Pag magkakaibigan, madaling mag-usap magkakaibigan eh. Di ba? Pagbibigayan. Pero pag hostile ka, ay talagang hindi kayo magkakaunawaan dyan. At hahantong talaga yan sa away. Yan ang katotohanan dyan. Kaya regardless of any opinion, pros and cons, ang realidad ng on the ground is that tayo rin ng isang bansa will be asserting our sovereignty. Tingnan mo, ano yung kinikwento ko sa'yo? Yung Italian government, arrested a foreign national in their shore kasi nakiusap ang ICC. Arrestuin yan kasi akusado yan dito, haharap ng paglilitis sa amin. Hindi yan Italiano, pero nandiyan sa inyo. So, inaresto. Dinala sa Hague, kinulong. Pero, natuklasan ng Italian government, mali ang pagka-aresto, may irregularity, may illegality.
Hindi po pwede sabi niya, balik niyo sa amin yan, kukunin namin yan ngayon. Pumunta sila 1 week after. Sinakay nila sa, walang nagawa ang ICC. Anong sabi ng Italian government? Kasi sabi ng isang reporter, sir, anong sabi ng ICC? Hindi, nawala kayong karapatan. Hindi, anong walang karapatan? Kami ay may sovereignty rito. Hindi sila Diyos. Kami ang Diyos dito sa aming bansa. Yan ang dapat gayahin ng gobyerno ito. Ayun. Yun ba ang wala dito sa Pilipinas, Attorney Sal? Ay, yan ang wala. Ay, hindi ba sinasabi ko nung ilang araw na nasa Thailand ka ba yata, ano? Ang sabi ko, alam mo nga na, kasi may mga abogado, mga international lawyers daw sila, mga analysts pa, mga dating justices, nagbibigay sila ng mga puro opinion. Siyempre, sabi ko nga, ang problema sa inyo, nakukulayan kayo ng pagkaayaw nyo kay Duterte. Yung pinag-aralan nyo sa College of Law, nakakalimutan nyo. Your opinions are laced with your prejudice, your bias. Yan ang problema sa inyo. Hindi kayo, you cannot go beyond the borders of your own biases. Kailangan ko yung batas na pag-aralan natin, yun ang ibagay natin. Hindi, ang nangyayari. Hindi, legal yan. Kasi ganito, ganyan. Isus Maria Josep. Kitang-kita na nga. Lahat na lang ang argumento nandun. Pero pinagpipilitan pa rin nila. Halatang-halata mo, mga anti-Duterte lang. Pero, Attorney Sal, may iba naman tayo. Still on the ICC. Kasi may mga Pilipino kasi nagsasabi na pabor sila na harapin daw ni PRRD ang kanyang kinakaharap na kaso dyan sa International Criminal Court. But, marami din sa mga kababayan natin, Attorney Sal, na nagsasabi, susuportahan nila ang mga senatorial candidates na ini-endorso ni former President Rodrigo Duterte. What do you think, Attorney Sal? Kasi ito yung lumalabas according dun sa survey, Attorney Sal, na mga Pilipino, marami doon sa Pilipino ang pabor na harapin ito ni PRRD, yung dahig niya, yung ICC case niya, at marami din sa mga Pilipino nagsasabi dahil sa nangyari kay PRRD, they are considering na supportahan nga yung PDP laban straight. At nakita din naman sa survey, Attorney Sal, nagtaasan lahat. Lahat sila, Attorney Sal, nakasama doon sa ini-endorse ni PRRD, tumaas sila. Di ba, naungusan na nga ni Senator Bongo si Tulfo doon sa survey. Ano masasabi mo, Attorney Sal? Well, I have repeatedly made my position on the matter. Ilang buwan na ulat sa policy natin ko na. We cannot be emotional about this issue. You cannot escape being emotional also, but you have to go beyond emotions. Sapagkat yung boto nyo, sagrado yan. Kaya kayo binigyan yan upang iluluklok nyo yung matitino. Hindi po agad nagkaroon ng issue na antay ito doon sa gusto ko. Boto ko itong pro. Hindi po pwede yung ganyan. Kailangan maging mapanuri tayo. Hindi porket kung kayo Marcos, porket in-endorse ni Marcos Jr., boboto niya na. Hindi po pwede yan. Ganon din kay Duterte, porket in-endorse, bobotohan niya na yun. Anong sabi niya? Ulitin ko na naman. Nung nasa Hong Kong kami bago na-aresto. Anong sabi ni Inday Sara? Nasa likod niya lahat ang mga kandidato, ha? Hindi po ako mag-i-endorse ng kandidato. Hindi porket Duterte ang kandidato, sabi niya, bobotohan nyo. Pag-aralan nyo, tingnan nyo ang record niya, ano bang programa niya. Madaling sabi, nagbigay siya ng standard. Ako, hindi ba? Ako, ganun din ang sinasabi ko. Pero siya mas matindi nga dahil kung siya na mismo o sino gamit ang Duterte, huwag. Pag-aralan nyo kasi ayaw natin yung mga nakaupo. Ayaw natin yung mga gustong bumalik dahil sa mga record nila. Hindi natin iboboto. Iboboto natin yung mga bago. Yung pala, mga record nila, ganun din. Mas masahol pa. Bakit natin iboboto? Kaya kailangan maging matalino tayo. We cannot go beyond na tatanggalin mo yung mapanuring mata natin, mapanuring isipan. Madali lang naman malaman ang record ng mga yan Magtanong-tanong kayo dun sa mga kakilala kasi maraming maggagamit, maraming users on all candidates. They will be using the forces of the name Duterte, the forces of the name Marcos. Maniwala kay gagamitin yan. Pero, nasa sa inyo yan
judgment lies rest on you. Magtanong-tanong kayo, sino ba yan? Dati ano yan Ba't tinanggal yan? O ito, hindi ba ganito yan? Pag pakinggan nyo yung mga nakakakilala, kasi maraming manluloko dyan. Di ba? Yung isang kapatid, sinabi ko, balat kayo. O, kahit na anong gawin niya ngayon, bagsak siya. Kasi we can see through Huwag mo tayo maging emosyonal. Tingnan natin. O yan ang aking posisyon dyan. Doon naman tayo, ito yung sa usapin ng kidnapping kasi nagsalita ang Volunteers Against Crime and Corruption kasi nagbabala sila na nagkakaroon ng resurgence